Inalipusta ang kanyang dangal. Binuhusan ng yelo sa harap ng marami. Sa gitna ng karangyaan, itinuring siyang basura ng asawang pinagsilbihan. Pero hindi nila alam, ang anino, sa likod ng kanilang yaman, ay ang babaeng kinalimutan. Sa bawat patak ng yelo, isang imperyo ang guguho. Handa na ba silang makilala ang tunay na may-ari ng korona? Sino nga ba ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ay naglaho na? Huwag kang mag-alala, Stella. Pipirma rin ang babaeng yon. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Para na siyang anino na nakadikit sa sahig, walang saysay, at nakakasawa ng tingnan. Narinig ko ang boses ni Kendrick mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Ang bawat salita niya ay parang malamig na hanging pumasok sa aking dibdib, nanunuot hanggang sa aking mga buto. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang tono ay puno ng kaswal na paghamak, na tila ba ang pag-uusap tungkol sa akin ay kasing balewala lang ng pag-uusap tungkol sa basurang itatapon na bukas. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo. Hawak ang kanyang paboritong polo. Nakatatapos ko lang tahiin ang mga natastas na butones. Sa loob ng 10 taon, ang mga daliri ko ang nag-ayos ng bawat gusot sa kanyang buhay. Ang mga kamay ko ang nagluto ng bawat pagkaing nagpalakas sa kanya. At ang utak ko ang bumuo ng mga planong nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Ngunit sa likod ng pintong iyon, ang lahat ng aking sakripisyo ay naging isang malaking biro lamang. Pero Kendrick, paano kung maghinala siya? Tanong ng isang malanding boses. Si Stella, ang babaeng alam kong kinahuhumalingan niya sa likod ng aking likuran. Maghinala? Nakita mo ba ang mga kamay niya, Stella? Gasgas, magaspang at amoy kusina. Masyado na siyang lunod sa gawaing bahay para makaisip pa ng kung anong komplikadong bagay. She is just a plain, boring housewife now. At sa gabi ng gala, sisiguraduhin kong malalaman niya kung saan siya dapat lumugar. Dahan-dahang bumaba ang aking tingin sa sarili kong mga kamay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ko ang mga bakas ng aking pagmamahal. May maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika. May mga kalyo mula sa paglalaba ng kanyang mga damit sa kamay dahil ayaw niyang masira ang tela sa makina. At may mga guhit ng pagod na hindi na mabubura ng kahit anong mamahaling kremang ibinigay ko sa kanya bilang regalo, na alam kong tinapon lang niya sa basurahan. Nabitawan ko ang polo. Nahulog ito sa sahig ng walang ingay, parang ang aking puso na nawasak na sa loob ng aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa akin ng aking katangahan. Ang mga kamay na ito, na itinuring niyang papel de liha, ay ang parehong mga kamay na humila sa kanya mula sa utang at kahihiyan nung nagsisimula pa lamang siya. Naen, nariyan ka ba? Isang matalim na boses ang bumasag sa aking pagkatulala. Si Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Lumabas siya mula sa kabilang silid, bitbit ang isang basong gatas na tila kanina pa niya hinihintay. Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tuod? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Kunin mo itong baso at siguraduhin mong malinis ang kusina bago ka matulog. At bukas, gusto kong labhan mo ang lahat ng kurtina sa sala. May mga bisita tayo para sa pre-gala dinner. Tiningnan ko ang aking biyenan, ang babaeng pinagsilbihan ko na parang tunay na ina, ngunit hindi kailanman nagpakita ng kahit katiting na pasasalamat. Kinuha ko ang baso. Ang lamig ng salamin ay humapdi sa aking palad, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang unti-unti nang bumubuo ng isang bagong apoy sa aking kalooban. Opo, Mama. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Pumasok ako sa kusina at inilapag ang baso sa lababo. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na ako rin ang nag-alaga.
10 taon. 10 taon kong binuo ang imperyong ito para sa kanila. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking pangarap, at maging ang aking sariling pangalan upang maging anino lamang sa likod ng kanilang karangyaan. Inisip nila na dahil tahimik ako ay wala na akong nararamdaman. Inisip nila na dahil tinitiis ko ang lahat ay wala na akong lakas. Ngunit sa gabing ito, habang ang lamig ng tubig sa lababo ay dumadaloy sa aking mga gasgas na kamay, isang pangako ang nabuo sa aking isipan. Kung ako ang nagtayo ng mga pader na ito na nagtatanggol sa kanila mula sa ulan, ako rin ang may kapangyarihang gibain ang mga ito hanggang sa maging abo. Kung ang mga kamay na ito ay itinuring nilang magaspang at walang halaga, ipapakita ko sa kanila kung gaano katalim ang mga sugat na kaya nitong iwanan kapag ang isang anino ay nagpasyang lumabas sa dilim. Sa dinami-dami ng butones na ibinalik ko sa kanyang buhay para lamang magmukha siyang kagalang-galang, bakit ang sarili kong dangal ang tuluyan niyang tinastas? Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ang halaga ko lang ba ay isang basurang papel de liha na itatapon kapag wala ng gamit? Hindi pa doon natapos ang gabing iyon. Habang pabalik ako sa aming silid, nakita ko ang isang sobrang nakasingit sa ilalim ng pinto ng opisina ni Kendrick na nahulog. Marahil nang lumabas si Stella. Pinulot ko ito. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang perang dapat ay pambayad sa huling operasyon ng aking itinatagong may sakit na ama. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na hindi ko pa naramdaman kailanman. Isang puot na mas malalim pa sa dagat at mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Itinago ko ang resibo sa loob ng aking bulsa. Tumingin ako sa salamin sa pasilyo. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang naen na kilala nila. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging ang malamig na determinasyon na lamang ang natitira. Maghanda ka, Kendrick. Maghanda ka, Doña Esmeralda. Ang aninong kinutya ninyo ang siyang lalamon sa inyong lahat. Dahil ang reyna ng mga anino ay hindi na magpapaapi muli. Dapat kang tumanaw ng malaking utang na loob sa pamilyang ito, Naen. Kung hindi dahil sa awa ni Kendrick, baka hanggang ngayon ay nagdidildil ka pa rin ng asin sa probinsya ninyo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng hapagkainan. Nakaharap kami sa ilang mga bisitang sosyal. Mga kaibigan niyang tila ba ang tanging libangan ay ang pagmasdan ang aking bawat pagkakamali. Inilapag ko ang tasa ng tsa sa harap ng isa sa mga panauhin, ngunit sa halip na pasasalamat, isang mapang-aping tingin ang natanggap ko. Oo nga naman, Esmeralda, dagdag ng isa sa mga bisita habang pinupunasan ang kanyang labi ng mamahaling tela. Minsan talaga, ang mga taong kinuha natin mula sa wala ay nakakalimot kung sino ang nag-angat sa kanila. Tingnan mo nga itong si Naen, parang laging pasan ng daigdig. Kulang siguro sa pasasalamat. Ngumiti lang ako ng pilit, ngunit sa loob-loob ko, ang bawat salita nila ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanila ang katotohanan. Ngunit nanatili akong nakayuko, hinahayaan ang lamig ng sahig na dumaloy sa aking mga paa. Tumanaw ng utang na loob. Habang dahan-dahan akong naglalakad pabalik sa kusina, tila bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala ko ang amoy ng tuyong lupa sa aming sakahan sa probinsya. Naalala ko ang luha sa mga mata ng aking ama nang pirmahan niya ang dokumento ng pagbebenta ng aming kaisa-isang lupain. Para sa kinabukasan ninyo ni Kendrick, anak, ang sabi niya noon habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang 2 milyong pisong pinagbentahan ng lupang iyon ang naging puhunan ni Kendrick para itayo ang kanyang unang kumpanya. Ibinigay ko ang lahat, ang aking mana, ang aking pangarap,
na maging isang lisensyadong arkitekto at ang bawat sentimo ng aking pawis upang mailigtas siya mula sa pagkakalubog sa utang. Ngunit sa mata ng kanyang pamilya, ako ang isinalba. Ako ang pinalad. Ako ang pulubi na pumasok sa kanilang marangyang pintuan. Nain, ang asukal, nakalimutan mo na naman. Sigaw ni Kendrick mula sa sala. Dali-dali akong kumuha ng lalagyan ng asukal at bumalik sa kanila. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ni Stella. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. At ang paraan ng pagtingin ni Kendrick sa kanya ay puno ng buhay. Isang buhay na matagal nang nawala sa kanyang mga mata kapag ako ang tinitingnan niya. Pasensya na, Kendrick. Bulong ko habang inilalagay ang asukal sa kanyang kape. Masyado ka nang makakalimutin, Nain. Baka pati ang pagiging asawa ay makalimutan mo na rin. Sabi niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Ang tawa ni Stella ay parang basag na bubog sa aking pandinig. Tiniis ko ang bawat hagupit ng kanilang mga salita. Sa bawat tanga, sa bawat mabagal, at sa bawat pagpaparamdam na wala akong silbi, ay mas lalong tumitibay ang aking loob. Hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang basahan na maaari nilang tapakan kailanman nila gustuhin. Dahil habang iniisip nilang ako ay mahina, mas lalo kong nalalambungan ng dilim ang kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng merienda, mag-isa kong nilinis ang lahat. Ang bawat plato na aking hinuhugasan ay tila nagdadala ng bigat ng aking mga sakripisyo. Ang tubig na dumadaloy sa aking mga kamay ay hindi kayang hugasan ng puot na unti-unting namumuo sa aking puso. Nang matapos ako, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone sa bulsa ng aking apron. Isang lihim na numero ang tumatawag. Nagtago ako sa loob ng pantry at sinagot ang tawag sa isang mahinang boses. Madam Architect, handa na ang lahat. Sabi ng isang baritonong boses sa kabilang linya. Ang mga dokumento ng paglilipat ng assets mula sa kumpanya ni Mr. Mercado ay nakapangalan na sa inyong bagong foundation. Isang pirma na lang ninyo sa gabi ng gala at mawawalan siya ng kahit isang sentimo. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Siguraduhin mong walang makakaalam, Attorney Santos. Sagot ko. Gusto kong maging sorpresa ito para sa kanila. Isang sorpresa na hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga ng kanilang yaman. Naiintindihan ko, Madam, pero paano ang bahay? Ang mansyon na kinalalagyan ninyo? Tumingin ako sa paligid ng mansyong ito. Ang mga gintong palamuti, ang mga mamahaling painting, at ang bawat sulok na binuo ko sa pamamagitan ng aking talino at pagtitiis. Ang lahat ng ito ay bahagi ng utang na loob na laging isinusumbat sa akin. Hayaan mong manatili sila dyan hanggang sa huling sandali. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng tagumpay bago sila tuluyang mahulog sa banging ginawa nila para sa akin. Paglabas ko ng pantry, nakasalubong ko si Kendrick. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ang kausap mo, Nain? Bakit mukhang may itinatago ka? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi ako kumurap. Hindi ako yumuko. Wala, Kendrick. Ang supplier lang ng bulaklak para sa gala mo. Sinisigurado ko lang na magiging perpekto ang lahat para sa huling pagkakataon. Kumunot ang kanyang noo, tila naguguluhan sa kakaibang kislap sa aking mga mata. Binitawan niya ako ng padahas at tumalikod. Mabuti naman. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahiya doon. Dahil kapag nangyari iyon, hindi lang utang na loob ang kukunin ko sa'yo, kundi pati ang huling hininga ng dangal mo. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Sa aking isipan,
Isa-isa nang naglalaho ang mga pader ng mansyong ito. Utang na loob? Oo, Kendrick, may utang ka sa'kin. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Isang utang na kabataang ninakaw mo, pangarap na dinurog mo, at dangal na niyapakan mo. Sa gabing ito, habang nakatayo ako, sa gitna ng kusinang naging kulungan ko, isa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Kapag kinuha ko na ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, ano na lang ang matitira sa lalaking minahal ko noon? Matitira ba ang pagkatao mo? O muling babalik ang amoy ng putik na pilit mong kinalimutan? Huwag mong hawakan ang mga dokumentong yan, Naen. Baka madumihan mo lang ng mantika mula sa kusina ang mga plano ko para sa Green Horizon Project. Hindi mo naman maiintindihan ang nakasulat dyan, kaya huwag ka nang magpanggap na interesada. Ang boses ni Kendrick ay puno ng pandidiri habang mabilis niyang hinablot ang mga asul na papel mula sa mesa sa sala. Kakalabas ko lang mula sa kusina. Bit-bit ang isang basong sariwang juice para sa kanya. Ngunit ang natanggap ko ay isang matalim na tingin na tila ba ako ay isang peste na sumira sa kanyang napakahalagang trabaho. Hindi niya alam, hindi niya malalaman. Ang mga linyang tinitingnan niya, ang bawat sukat ng mga haligi at ang estratehiya kung paano mapapaniwala ang mga investor sa proyektong yan. Lahat ng yan ay nagmula sa utak ko. Habang siya ay mahimbing na natutulog sa gabi, ako ay nakaupo sa sahig ng pantry, gamit ang isang lumang laptop at isang maliit na lampara. Binubuo ang bawat detalye ng kanyang tagumpay. Ako ang arkitekto sa likod ng bawat pader na itinayo niya. Ngunit sa harap ng mundo, siya ang henyo at ako ay ang boring na asawa na walang alam kundi ang magsaing. Pasensya na, Kendrick. Gusto ko lang namang makatulong. Mahina kong sagot habang inilalapag ang juice sa isang coaster. Pinanood ko ang kanyang kamay na nanginginig habang binabasa ang huling pahina. Alam ko kung bakit siya balisa. May isang butas sa plano. Isang butas na sadyang iniwan ko para siya ang makatuklas. Ngunit mukhang masyado siyang lunod sa sarili niyang kayabangan para makita ito. Makatulong? Naen, ang tulong na kailangan ko sa iyo ay ang panatilihing malinis ang bahay na ito at siguraduhing hindi mapapahiya si Mama sa mga bisita. Leave the business to the experts. Leave it to me. Tumalikod siya at muling itinuon ang pansin sa mga papel. Tumingin ako sa kanyang likuran, sa lalaking minahal ko dahil sa kanyang ambisyon. Ngunit ngayon ay kinasusuklaman ko dahil sa kanyang kawalan ng pagkatao. Tila bumalik ang aking diwa sa mga gabing hindi ako natutulog. Iniisip kung paano ko siya iaangat, kung paano ko gagawing matatag ang kanyang kumpanya, habang ang sarili kong mga pangarap ay unti-unting gumuho. Naging anino ako dahil akala ko iyon ang kailangan para maging masaya siya. Pero mali ako. Ang isang anino ay hindi kailanman pahahalagahan ng liwanag na nagtatapon dito sa dilim. Pumasok ako sa laundry room at sinara ang pinto. Doon, sa ilalim ng tumpok ng mga nilalabhang kurtina, kinuha ko ang aking pangalawang cellphone. Isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa pinakamalaking developer sa bansa, si Mr. Alfonso. Madam Architect, kailangan namin ang iyong basbas para sa bidding bukas. Kung sasabihin mo na ang Green Horizon ay may depekto, babawiin namin ang aming suporta kay Mr. Mercado. Huminga ako ng malalim. Ang bawat letra sa screen ay tila isang sandata na handa ng bitawan. Sa isang pindot ko lang, ang lahat ng pinaghirapan ni Kendrick ay maglalaho na parang bula. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Gusto kong maramdaman niya ang init ng korona sa kanyang ulo bago ko ito gawing koronang tinik. Hayaan ninyo siyang manalo sa bidding. Ang reply ko, gusto kong makuha niya ang proyekto. Gusto kong ibigay niya ang lahat ng kanyang pera at reputasyon doon. Doon ko siya tuluyang lulumpuhin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto ng laundry room.
Humampas ito sa pader na lumikha ng nakabibinging ingay. Nakatayo doon si Kendrick, namumula ang muka at may hawak na folder. "Bakit mo binago ang budget sa huling pahina?" Sigaw niya. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pakialaman ang trabaho ko?" "Kendrick, may mali sa kalkulasyon doon. Kung hindi iyon babaguhin, malulugi ang kumpanya sa loob ng 3 buwan." Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya. Itinulak niya ako ng malakas sa balikat, naging sanhi upang tumama ang aking likod sa matigas na gilid ng washing machine. Ramdam ko ang matalas na hapdi sa aking balakang, ngunit mas matindi ang hapdi ng insultong ibinato niya sa akin. "Huwag mong subukang magmalasakit sa akin, Naen. Huwag mong isipin na dahil pinayagan kitang makita ang mga dokumento ko, ay mas matalino ka na sa akin. You are just a wife. Wala kang alam sa mundo ng negosyo." Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. "Sa susunod na makita kong hinahawakan mo ang mga gamit ko, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Intindido?" Tumango ako habang iniinda ang sakit sa aking likod. Sa gitna ng dilim ng laundry room, habang nakatingin sa kanyang mga nanlilisik na mata, isang kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang pader na ito na itinayo ko para sa kanya. Ito rin ang pader na dudurog sa kanya balang araw. Lumabas siya ng silid, iniwan akong mag-isa sa gitna ng amoy ng sabon at basang tela. Pinunasan ko ang isang luhang sadyang tumakas sa aking mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pamamaalam sa huling piraso ng pag-ibig na natitira sa aking puso. Ganito na lang ba? Pabulong kong tanong sa sarili habang nakatingin sa aking nanginginig na mga kamay. Pagkatapos kong itayo ang bawat pangarap mo, ako pa ang itatapon mo sa gitna ng kaguluhan? Muling nag-vibrate ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang internasyonal na numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. "Hello? Madam Architect, ang aming private jet ay handa na sa gabi ng gala. Ang iyong tunay na trono ay naghihintay na sa ibang bansa. Handa ka na bang iwan ang lahat ng iyong binuo sa abo?" Napatingin ako sa pinto kung saan lumabas si Kendrick. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. "Handa na ako," sagot ko. Ngunit bago ako umalis, sisiguraduhin ko munang mararanasan nila ang bagyong ako mismo ang gumawa. "Naen, ihanda mo ang pinakamahal nating tea set. Darating ang isang napaka-importanteng panauhin at ayaw kong mapahiya tayo sa kanya. At siguraduhin mong maayos ang hitsura mo, huwag kang magmukhang katulong sa harap niya." Ang utos ni Doña Esmeralda ay tila isang utos sa isang aliping walang sariling isip. Nakatayo ako sa gitna ng kusina. Suot ang aking luma at kupas na apron, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tumatama sa bubong ng mansyon na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog na tila ba nakikiramay sa aking nararamdaman. Ang panauhin na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Stella. Dahan-dahan kong inilabas ang porselanang tea set, ang parehong set na binili ko gamit ang aking unang sahod sa isang part-time job noong kami ay nagsisimula pa lamang ni Kendrick. Noon, sabi niya, ang bawat hapon na magkasama kaming umiinom ng tsa ay ang pinaka-espesyal na bahagi ng kanyang araw. Ngunit ngayon, ang porselanang ito ay gagamitin para pagsilbihan ang babaeng unti-unting nagnanakaw ng lahat ng mayroon ako. Nang dumating si Stella, ang buong bahay ay tila nagbago ang atmosfera. Ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango ay agad na lumamon sa amoy ng niluluto kong hapunan. Nakita ko ang mainit na pagtanggap ni Doña Esmeralda sa kanya. Isang yakap at halik na hindi ko kailanman natanggap sa loob ng 10 taon. "Stella, hija, napakaganda mo talaga. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan," sabi ni Doña Esmeralda habang hinahaplos ang leeg ng dalaga. Napako ang aking tingin sa kwintas na suot ni Stella.
Iyon ang kwintas mula sa resibong nakita ko. Ang kwintas na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa operasyon ng aking ama. Ang bawat kislap ng mga diamante nito ay tila isang sampal sa aking mukha, isang paalala na ang buhay ng aking ama ay ipinagpalit ni Kendrick sa isang palamuti para sa kanyang kirida. Salamat po, tita. Regalo po ito ni Kendrick. Sabi niya, espesyal daw ako kaya dapat lang na espesyal din ang suot ko. Sagot ni Stella sabay sulyap sa akin nang may mapanguyam ng ngiti. Naen, nasaan na ang tsa? Bakit nakatayo ka lang dyan? Bulyaw ni Kendrick na kakapasok lang sa sala. Lumapit siya kay Stella at hinalikan ito sa pisngi sa harap ko mismo. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na lamang isang tusok sa puso, kundi isang malalim na sugat na tila ba nilalagyan ng asin sa bawat segundo. Inilapag ko ang tray ng tsa sa gitna nila. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Habang nagsasalin ako ng tsa, hindi sinasadyang nadikitan ng aking daliri ang mainit na takure. Ramdam ko ang pagkapaso, ang hapdi ng balat na tila ba nangingitim sa init, ngunit hindi ako kumibo. Mas masakit ang nakikita ng aking mga mata kaysa sa nararamdaman ng aking balat. Ay pasensya na, Naen. Baka masyadong mainit para sa iyo ang gawaing ito, sabi ni Stella nang may halong pambubuska. Kendrick, baka naman kailangan niyo na ng bagong kasama sa bahay. Parang napapagod na ang asawa mo. Huwag mo na siyang pansinin, Stella. Naen, bumaba ka na sa kusina. Doon ka na lang kumain kasama ng mga katulong. Ayaw kong masira ang gana namin dito. Malamig na sabi ni Kendrick. Tila tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Sa sarili kong bahay, sa lamesang ako ang nag-ayos at sa pagkain ako ang nagluto. Ako ay itinataboy na parang isang estranghero. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa kusina. Bawat hakbang ko ay tila may kasamang mabigat na kadena ng kahihiyan. Umupo ako sa isang maliit na bangko sa sulok ng kusina. Ang plato ko ay may lamang tirang pagkain, ngunit hindi ko magawang isubo ang kahit isang butil ng kanin. Ang bawat lunok ko ay may kasamang pait. Narinig ko ang kanilang tawanan mula sa sala. Isang tunog ng kaligayahan na itinayo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ito na ba ang dulo? Ganito na lang ba ang papel ko sa buhay ng lalaking ibinigay ko ang lahat? Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis at pagbubuo ng kanyang pangarap, ang tanging gantimpala ko ay ang kumain sa dilim habang siya ay nagsasaya sa liwanag ng iba. Nang malalim na ang gabi at umalis na ang mga bisita, dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Gusto ko lang kumuha ng ilang gamit sa aming silid bago ako matulog sa maliit na guest room sa ibaba. Ngunit bago ko pa mahawakan ang doorknob, narinig ko ang mahihinang boses at tawanan mula sa loob. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Doon, sa gitna ng aming kama, ang kaisa-isang lugar na itinuturing kong banal sa aming pagsasama. Nakita ko si Kendrick at Stella. Nakaupo sila nang magkatabi. Ang ulo ni Stella ay nakasandal sa balikat ni Kendrick, habang ang mga kamay ni Kendrick ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakasuot pa rin si Stella ng kwintas na dapat ay para sa buhay ng aking ama. Hindi sila nagulat nang makita ako. Sa halip, tiningnan lang ako ni Kendrick nang may halong inis na tila ba ako ang nanggugulo sa kanilang katahimikan. Bakit ka nandito, Naen? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang aakyat dito hanggat hindi kita tinatawag? Tanong ni Kendrick. Ang boses niya ay walang kahit katiting na pagsisisi. Tumingin ako sa kwintas ni Stella pagkatapos ay sa mga mata ni Kendrick. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging isang malakas na bagyo sa loob ng aking dibdib. Isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa aking isipan habang nakatayo ako sa harap ng kanilang pagtataksil. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang siya ay nagpapatila sa piling ng iba? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong klaseng kalapastanganan
bago ako tuluyang maging abo? Hindi ka nababagay sa silid na ito, Naen. Ang amoy mo ay amoy ng basang-basahan mula sa kusina. Lumabas ka na. At huwag mong hayaang masira ang gabi namin dahil sa presensya mong nakakaumay. Ang boses ni Kendrick ay walang halong pag-aalinlangan. Habang nakatayo ako sa pintuan ng sarili naming kwarto, nakita ko kung paano niya hinila ang kumot para takpan ang balikat ni Stella. Ang eksenang yon ay tila isang mabalasik na kidlat na tumama sa aking pagkatao, winawasak ang huling muog ng aking pagtitimpi. Tinalikuran ko sila ng walang imik. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa hangin habang naglalakad patungo sa maliit na guest room sa ibaba. Sa loob ng madilim na silid na yon, hindi ako umiyak. Ang bawat luhang dapat ay pumatak ay tila naging bato na sa loob ng aking mga mata. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang aking refleksyon sa madilim na salamin. Ito na ba ang Naen na binuo ko sa loob ng 10 taon? Isang babaeng pinalaya sa sariling silid ng lalaking binigyan niya ng lahat? Ang hapdi ng pagkakaitak sa aking dangal ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sugat. Nang sumapit ang umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Ngunit hindi nito kayang painitin ang naninigas kong puso. Kailangan kong kumilos. Ang gabi ng gala ay bukas na. At iyon ang magiging entablado ng aking muling pagsilang. Dahan-dahan akong pumunta sa opisina ni Kendrick habang siya ay naliligo. Kinuha ko ang aking lihim na folder mula sa ilalim ng sahig na kahoy na tinatakpan ng alpombra. Sa loob nito ay ang mga dokumentong magpapatunay na ang bawat kontrata, bawat investment at bawat pag-aari ng pamilyang merkado ay nakasandal sa aking pirma bilang silent architect. Tinawagan ko si Attorney Santos. Attorney, ituloy ang lahat. Ilipat ang lahat ng natitirang likidong asset sa The Silent Foundation. Siguraduhin na sa oras na tumuntong ako sa entablado bukas, wala nang matitirang kahit 1 sentimo sa pangalan ni Kendrick o ng kanyang ina. Naiintindihan ko, madam, pero paano ang tungkol sa iyong ama? Ang ospital ay tumawag, kailangan na ang deposito para sa kanyang operasyon. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Ipadala mo ang bayad ngayon din. Gamitin mo ang aking personal na pondo mula sa ibang bansa. Huwag mong hahayaang malaman ni Kendrick na may pera pa ako. Matapos ang tawag, pumasok ako sa laundry room upang ayusin ang tuxedo ni Kendrick para sa bukas. Habang pinaplansa ko ang mamahaling tela, tila nakikita ko sa bawat gusot ang mukha ng aking ama. Ang lalaking nagtiwala sa akin, ang lalaking kinalimutan ni Kendrick. Nilabas ko ang aking pitaka at tiningnan ang isang lumang litrato namin ni tatay sa probinsya. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa papel. Konting tiis na lang, tay. Malapit na tayong makauwi sa lupang kinuha nila sa atin. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng bagyo, kung saan ang tanging lakas ko ay ang alaala ng isang simpleng buhay na ninakaw ng ambisyon ng iba. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binuwag ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Esmeralda, nanlilisik ang mga mata at may hawak na isang itim na box na nakatago sa ilalim ng aking mga nilabhan. Ano ito, Naen? Saan mo kinuha ang perang pambili ng ganito kamahal na gown? Sigaw niya habang binubuksan ang box. Tumambad ang isang napakagandang itim na gown na gawa sa seda at may mga palamuting kristal. Isang obra maestra na ako mismo ang nagdisenyo at ipinagawa sa ibang bansa. Regalo po yan sa akin, Mama. Mahinahong sagot ko, bagaman ang puso ko ay tumitibay sa kaba. Regalo? Sinang magreregalo sa isang katulong na tulad mo ng ganito? Magnanakaw ka. Siguro ay nagnanakaw ka sa kumpanya ni Kendrick para mabili ang mga luho mo. Kinuha niya ang gunting sa ibabaw ng lamesa at itinutok sa gown. Hindi ka karapat-dapat na magsuot ng ganito. Sa gabi ng gala, mananatili ka rito sa bahay at maglilinis. Narinig ko ang matalim na tunog ng gunting na bumaba sa tela. Ngunit bago pa man ito makahiwa, mabilis kong nahawakan ang kanyang kamay.
Ang aking tingin ay hindi na ang tingin ng isang sunod-sunurang manugang. Mama, huwag ninyong susubukan, pabulong kong sabi, ngunit puno ng awtoridad. Ang gown na yan ay hindi lamang tela. Iyan ang magiging huling alaala ninyo sa akin bago ninyo maramdaman kung paano maging pulubi sa sarili ninyong lungsod. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila nakakita ng multo sa aking mga mata. Binitawan niya ang gunting at umatras, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng yabang. Nababaliw ka na, Naen. Pagkatapos ng gala, sisiguraduhin kong palalayasin ka ni Kendrick sa bahay na ito nang walang kahit isang sentimo. Lumabas siya ng silid habang bumubulong ng mga sumpa. Naiwan akong muli sa katahimikan ng laundry room. Tiningnan ko ang itim na gown na tila ba isang baluti na handa ng isuot para sa giyera. Saktong pag-alis ni Doña Esmeralda, may kumatok sa pinto ng service entrance. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang maliit, itim na sobre. Hindi ito para kay Kendrick. Nakasulat sa harap ang aking tunay na pangalan, Madam Architect Naen. Binuksan ko ito at binasa ang nilalaman. The board is waiting for the real architect. Your seat at the VIP table is reserved. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang taksido ni Kendrick na nakasabit. Sa gitna ng lahat ng diamante at ginto na ipinangalandakan nila, sino kaya ang unang tatawag ng saklolo kapag ang lahat ng kanilang tinutungtungan ay biglang naglaho na parang bula? Sa dinami-dami ng pader na pinatayo ko para protektahan ang pamilyang ito, bakit ang sarili kong puso ang naiwan sa labas, basang-basa sa ulan ng kanilang kalupitan? Akala mo ba ay papayagan kitang makatuntong sa bulwagang yon na suot ang basurang ito? Tingnan mo ang sarili mo, Naen. Kahit balutin mo pa ang katawan mo ng ginto, ang amoy ng kusina at ang dumi ng nakaraan mo ay hinding-hindi mabubura. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng puot habang mabilis niyang itinatarak ang gunting sa mamahaling seda ng aking gown. Narinig ko ang tunog ng telang nahahati. Ang bawat hibla ng tahi na pilit kong pinaghirapan ay unti-unting naghihiwalay sa harap ng aking mga mata. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko lang kung paano nahulog ang mga kristal sa sahig ng laundry room na lumilikha ng mahihinang tunog ng pagkabasag na tila ba sumasabay sa pintig ng aking puso. Ngayon, tingnan natin kung paano kararampe sa harap ng mga kaibigan ko. Wika ni Doña Esmeralda, sabay tapon ng gunting sa tumpok ng mga basahan. Manatili ka rito. Maglinis ka. Iyan ang tanging bagay na alam mong gawin ng tama. Lumabas siya ng silid nang may halong tagumpay sa kanyang mga mata. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng mga punit-punit na tela. Dahan-dahan akong lumuhod at pinulot ang isang maliit na kristal na nalaglag malapit sa aking paa. Hinawakan ko ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking palad. Ngunit sa halip na maiyak, isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi alam ng matandang babaeng iyon na ang gown na sinira niya ay isa lamang maskara. Ang tunay kong kapangyarihan ay wala sa telang suot ko, kundi sa talinong pilit nilang minaliit sa loob ng 10 taon. Pumasok si Kendrick sa laundry room, suot ang kanyang taksido na ako mismo ang nagplansa. Tiningnan niya ang kalat sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa akin ng walang kahit anong emosyon. Sinabi ko na sa'yo, Naen, huwag mo nang subukang makipagsabayan sa amin. Manatili ka na lang dito at siguraduhing maayos ang lahat pagbalik namin ni Stella. Ayaw kong madatnan ang bahay na madumi. Kendrick! Tawag ko sa kanyang pangalan bago siya tuluyang makalabas. Sigurado ka bang ayaw mo akong isama? Baka ito na ang huling pagkakataon na makita mo akong ganito. Lumingon siya ng may halong inis. Anong ganito? Ganitong mukhang katulong? Sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa akin itong mga nakaraang araw. Huwag mo nang dagdagan pa.
Tuluyan na siyang umalis. Narinig ko ang pag-andar ng kanilang sasakyan, ang tunog ng gulong sa semento na unti-unting lumalayo hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa mansyon. Isang sandali kung saan ang lahat ng aking pinagsilbihan ay tuluyan ng tumalikod sa akin. Iniwan akong mag-isa sa dilim na ako rin ang lumikha upang maprotektahan sila. Dahan-dahan akong tumayo. Pinagpagan ko ang aking tuhod at naglakad patungo sa aking lihim na silid sa ilalim ng hagdan. Binuksan ko ang isang itim na vault na matagal ko nang hindi nabubuksan. Sa loob nito ay nakahiga ang isang simpleng puting gown. Walang borloloy, walang diamante, ngunit gawa sa pinakamahal na tela na tanging mga hari at reyna lamang ang nakakaalam. Tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa aking driver. Madam Architect, ang sasakyan ay nasa likod na ng mansyon. Ang iyong security team ay handa na sa labas ng gala hall. Salamat! Sagot ko. Isinuot ko ang puting gown. Tumingin ako sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang asawang sunod-sunuran. Nakita ko ang isang arkitektong handa nang gibain ang gusaling itinayo niya sa maling pundasyon. Kinuha ko ang aking itim na maskara na yari sa lace na magtatago sa aking pagkakakilanlan hanggang sa huling sandali. Habang pababa ako sa hagdan, bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat ng hustisya. Hindi na ito tungkol sa sakit ng puso. Hindi na ito tungkol sa pagtataksil ni Kendrick. Ito ay tungkol sa pagbawi ng lahat ng bagay na kinuha nila nang walang pasasalamat. Paglabas ko ng service entrance, isang itim na luxury sedan ang naghihintay sa akin. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakauniporme. Yumukod siya ng malalim. Handa na po ang entablado para sa inyo, madam. Sumakay ako sa sasakyan. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa gala, tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumitila na, at ang bawat patak na natitira sa salamin ay tila mga luhang hindi ko na kailangang itago pa. Sa dinami-dami ng pagkakataong hinayaan kong apakan nila ang aking anino. Sino kaya ang unang hihingi ng tawad kapag nalaman nilang ang aninong iyon ang tanging humahawak sa kanilang marupok na mundo? Maghanda ka, Kendrick. Ang gabing ito ay hindi para sa iyong parangal. Ang gabing ito ay para sa aking pagbabalik. Muling nag-vibrate ang aking telepono sa loob ng aking purse. Isang update mula sa stock market. Ang shares ng Mercado Holdings ay nagsisimula nang bumagsak ng walang paliwanag. Napangiti ako ng malamig. Ang pagguho ay nagsimula na at wala silang magagawa kundi panoorin ang kanilang sariling pagkawasak. Kapag ang maskara ay natanggal na, sino kaya ang maiiwang nakatayo sa gitna ng entablado? Ang reyna ba na binuo nila sa kasinungalingan o ang arkitekto na winasak ang lahat para sa katotohanan? Tingnan mo sila, Stella. Ang lahat ng mga taong ito ay narito para sa akin. Ngayong gabi, ang pangalang Kendrick Mercado ay hindi na lamang isang pangalan sa negosyo. Ito ay magiging isang tatak ng tagumpay na hinding-hindi nila makakalimutan. Narinig ko ang boses ni Kendrick habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na ballroom ng Grand Hotel. Kahit nakasuot ako ng itim na maskara at nakaupo sa isang madilim na sulok ng VIP section, rinig na rinig ko ang yabang sa bawat titik ng kanyang sinasabi. Ang buong paligid ay puno ng kinang, mga diamanteng kumukutitap sa ilalim ng dambuhalang chandelier, ang amoy ng pinakamahal na alak, at ang mahinang himig ng mga biulin na tila ba bumabalot sa buong silid ng isang huwad na kapayapaan. Sa tabi ni Kendrick, si Stella ay parang isang reyna ng kadiliman. Suot niya ang kwintas na dapat ay para sa buhay ng aking ama, na tila ba ipinagmamalaki ang bawat diamante nito bilang tropeo ng kanyang pagkapanalo sa aking asawa. Sa kabilang banda naman ay si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang pinakamagarbong terno, panay ang bati sa mga sosyal niyang kaibigan
habang ipinagyayabang ang mabait at masunuring. Manugang na iniwan niya sa bahay para maglinis. Hindi nila alam na ang katulong na tinatawanan nila ay nasa iisang silid lang kasama nila. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang puting gown na suot ko ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng dilim. Bawat hakbang ko sa makinis na marmol na sahig ay walang tunog, ngunit ang bawat mata sa ballroom ay unti-unting nababaling sa akin. Ang mga bulong ng mga panauhin ay tila ba isang hangin na humahawi sa aking daraanan. Sino siya? Ang ganda ng tindig niya, parang isang reyna. Bulong ng isang mayamang ginang na nadaanan ko. Siya ba ang misteryosong Madam Architect na sinasabi ng lahat? Ang balita ko, siya ang utak sa likod ng Green Horizon Project. Sagot naman ng isa pa. Napangiti ako sa likod ng aking maskara. Ang Green Horizon, ang proyektong ipinagmamalaki ni Kendrick ngayong gabi. Ang proyektong hindi niya alam na ako mismo ang naglagay ng lason sa mga pundasyon. Lumapit ako sa gitna, malapit sa entablado kung saan nakatayo si Kendrick, Stella at Doña Esmeralda. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Kendrick nang mapansin niya ang atensyong nakukuha ko. Hindi niya ako nakilala dahil sa maskara at sa aura ng autoridad na bumabalot sa akin ngayon. Sino ang babaeng yan? Narinig kong tanong ni Kendrick kay Stella. Hindi siya kasama sa listahan ng mga inimbitahan ko sa VIP table. Baka isa sa mga social climber na gustong makisawsaw sa tagumpay mo, honey? Sagot ni Stella sabay haplos sa braso ni Kendrick. Tumigil ako sa harap nila. Sa malapitang distansya, nakita ko ang pagod sa mga mata ni Kendrick na pilit niyang tinatago ng alak. Nakita ko ang mga peke at plastik na ngiti ni Doña Esmeralda. At higit sa lahat, nakita ko ang kwintas sa leeg ni Stella. Ang kwintas na naging simbolo ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay nakatayo sa harap ng aking katotohanan. Isang simpleng pagkilos ko lang, isang salita ko lang, at guguho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, ang host ng programa ay umakyat sa entablado. Mga kaibigan, narito na ang sandaling hinihintay nating lahat bago natin formal na simulan ang pirmahan ng kontrata para sa pinakamalaking proyekto ng taon. Nais naming ipakilala ang taong naging susi sa lahat ng ito. Ang henyo, ang arkitekto, ang tunay na lakas sa likod ng Mercado Holdings. Tumingin si Kendrick sa madla, handa ng humakbang pasulong upang tanggapin ang parangal. Ang kanyang dibdib ay busog sa hangin ng kayabangan. Stella was already clapping her hands, her eyes glowing with greed. Nais naming tawagin sa entablado ang tanging kinikilala ng Board of Directors, ang mahiwagang Madam Architect Nayen. Ang buong ballroom ay napuno ng malakas na palakpakan. Ang tunay na tunog ng paghanga ay tila ba isang bagyong yumanig sa buong gusali. Ngunit sa gitna ng ingay na yon, may 3 taong tila naging estatwa sa kinatatayuan nila. Dahan-dahang lumingon si Kendrick sa akin. Ang kanyang baso ng alak ay nanginginig sa kanyang kamay hanggang sa marinig ang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig. Ang alak ay tumalsik sa kanyang tuksido, tila ba isang mantsa ng kahihiyan na hindi na mabubura. Si Stella ay napaatras. Ang kanyang kamay ay automatikong napahawak sa kwintas sa kanyang leeg. At si Doña Esmeralda, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Nanayen? Pautal-utal na sabi ni Kendrick. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata sa likod ng aking maskara. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa aming pagitan, sa kabila ng ingay ng mga tao sa paligid. Inalis ko ang aking maskara nang dahan-dahan
Hinahayaang makita nila ang bawat linya ng aking mukha. Ang mukha ng babaeng itinuring nilang basura. Sa dinami-dami ng mga diamanteng ipinangalandakan ninyo ngayong gabi, sino kaya ang unang lulunok ng sarili nilang kahihiyan kapag nalaman nilang ang lahat ng ito ay pag-aari ko na? Ang gabing ito ay simula pa lamang ng inyong pagbagsak. At ako ang magiging huling tanawin na makikita ninyo bago kayo tuluyang lamunin ng dilim. Hahayaan ko ba silang makatakas? O sisiguraduhin kong sa bawat patak ng yelo na ibubuhos nila ay isang imperyo ang tuluyang guguho sa kanilang paanan? Hindi ka arkitekto, Naen. Isa ka lang basahan na binihisan ko. Isang pulubing kinuha ko sa putikan at dinala sa mansyon para maging dekorasyon. Huwag mong lokohin ang mga taong ito dahil alam nating dalawa ang totoo. Wala kang alam kundi ang sumunod sa bawat utos ko. Ang boses ni Kendrick ay pumailan lang sa buong ballroom, puno ng galit at desperasyon. Ang katahimikan ng mga panauhin ay tila ba isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakatayo ako sa harap niya. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, kahit na ang bawat salita niya ay tila isang marahas na hagupit sa aking pagkatao. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Ang nasa harap ko ngayon ay isang halimaw na nilamon ng sariling ego. Isang lalaking hindi matanggap na ang babaeng itinuring niyang anino ay ang mismong poste na humahawak sa kanyang mundo. Kendrick, tumigil ka na. Lalo mo lang ipinapahiya ang sarili mo. Mahinahon kong sabi, ngunit ang bawat titik ay may bigat ng awtoridad. Ipapahiya. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang bawat damit na suot mo, ang bawat pagkaing kinain mo, galing sa akin lahat. Sa kanyang pagkapahiya at kalasingan, kinuha ni Kendrick ang isang dambuhalang bucket ng yelo mula sa isang waiter na dumaan malapit sa kanya. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, itinaas niya ito at ibinuhos sa aking ulo. Ramdam ko ang biglaang lamig na gumapang sa aking anit, bumaba sa aking leeg, at nanuot sa aking puting gown. Ang mga yelo ay bumagsak sa aking mga balikat, lumikha ng malakas na tunog ng pagtama sa marmol na sahig bago sila nagkalat sa aking paanan. Ang malamig na tubig ay humahapdi sa aking balat. Tila ba ang bawat patak nito ay isang pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Ang buong ballroom ay napuno ng pigil na hininga ng mga tao. Nakita ko ang pagngisi ni Stella sa gilid at ang mapang-aping tingin ni Doña Esmeralda na tila ba nasiyahan sa aking sinapit. Nakatayo lang ako doon. Hindi ako kumilos, hindi ako umiyak. Hinayaan ko ang tubig na dumaloy sa aking mukha. Hinahayaang hugasan nito ang huling piraso ng respeto na mayroon ako para sa lalaking ito. Ang lamig na nararamdaman ng aking katawan ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman ng aking puso para sa kanya. Ngayon, nasaan na ang Madam Architect mo? Hiyaw ni Kendrick habang tumatawa ng husto, isang tawang puno ng kabaliwan. Tingnan niyo siya. Mukha siyang basang sisiw. Isang basura. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin. Hinawi ko ang aking basang buhok at pinunasan ang tubig sa aking mga mata. Tiningnan ko si Kendrick ng diretso at sa sandaling iyon, ang kanyang tawa ay unti-unting naglaho. May nakita siyang takot sa aking mga mata. Hindi takot para sa sarili ko, kundi takot para sa kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Tapos ka na ba? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malamig. Mas malamig pa sa yelo na ibinuhos niya sa akin. Salamat sa pagpapatigil ng aking nararamdaman. Kendrick, dahil sa bawat patak ng tubig na ito, nawala ang huling dahilan kung bakit kita dapat pang kaawaan. Kinuha ko ang mikropono mula sa podium. Tumingin ako sa lahat ng mga investor, sa board of directors, at sa lahat ng mga taong naging saksi sa kanyang kalupitan. Mga kaibigan,
Nakita ninyo ang lalaking ito, ang lalaking sinuportahan ninyo dahil sa Green Horizon Project. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo ang isang lihim na hindi sinabi sa inyo ni Mr. Mercado. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang Green Horizon Project ay hindi isang tagumpay. Isa itong ilusyon. Ang bawat kontrata na pinirmahan ninyo ay nakasandal sa aking lisensya at aking pirma bilang arkitekto. At dahil sa ginawa niya ngayong gabi, tumigil ako sandali. Hinahayaan ang bawat salita ko na pumasok sa kanilang isipan. Bilang arkitekto at tunay na may-ari ng lahat ng intellectual property ng Mercado Holdings, formal ko nang binabawi ang aking pahintulot. Ang Green Horizon Project ay opisyal ng patay at kasama nito ang lahat ng inyong pera at investment ay maglalaho rin dahil ang kumpanyang ito ay wala ng pundasyon. Ang ingay ng mga bulong-bulungan sa ballroom ay tila naging isang malakas na kulog. Nakita ko kung paano namutla si Kendrick. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Napapahawak si Stella sa kanyang dibdib habang si Doña Esmeralda ay muntik ng matumba kung hindi siya nasalo ng kanyang mga kaibigan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Kendrick sa madla. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga investor ay nagsimulang lumapit sa kanya nang may galit na mga muka. Ang sandali ng aking huling paghihiganti. Habang nakatayo ako doon, basang-basa at nilalamig, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman na ibigay sa akin ng pera o marangyang buhay. Ang kaligayahan ng pagbawi sa aking sariling dangal. Naen, pakiusap. Huwag mong gawin ito, bulong ni Kendrick habang sinusubukan niyang lumapit sa akin. Ngunit hinarangan siya ng aking security team. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Tumingin ako sa kwintas ni Stella na kumikinang pa rin, na tila ba nangungutya sa amin. Sa dinami-dami ng yelong ibinuhusos mo sa akin upang ako ay saktan. Bakit ang sarili mong puso ang tila nanigas sa takot nang malamang wala ka ng matatakbuhan? Ganito na lang ba, Kendrick? Pagkatapos ng 10 taon, ang tanging paraan mo para manalo ay ang saktan ako? Hayaan ninyong lamunin kayo ng inyong sariling kasakiman. Dahil bukas, kapag sumikat ang araw, ang tanging matitira sa inyo ay ang alaala ng gabing ito. Ang gabi kung saan ang aninong tinapakan ninyo ay naging bagyong dudurog sa inyong buong mundo. Attorney Santos, tawag ko sa aking abogado, nakakarating lang. Ilabas na ang mga dokumento ng bangkarota ng Mercado Holdings. Gusto kong malaman ng lahat na ang lalaking ito ay wala ng kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Habang naglalakad ako palabas ng ballroom, taas noo at punong-puno ng dangal, narinig ko ang malakas na pagsabog ng gulo sa loob. Ang mga sigaw ng galit at ang tunog ng mga basong nababasag ay tila ba isang musikang nagtatapos sa isang madilim na kabanata ng aking buhay. Sino kaya ang tatawag ng saklolo kapag ang lahat ng pinto ay nakasara na? At sino kaya ang hihingi ng tawad kapag ang tanging matitira sa kanila ay ang lamig ng yelong sila rin ang nagbuhos sa kapapsi? Madam Naen, ang sasakyan ay naghihintay na sa labas. Ang lupon ng mga direktor ay nagkakaisa na sa kanilang desisyon. Ang lahat ng kontrata sa ilalim ng pangalang Mercado ay formal nang pinawalang bisa. Sa gitna ng nakabibinging gulo sa loob ng ballroom, isang boses ang narinig mula sa dulo ng bulwagan. Isang matandang lalaki na may suot na napakamahal na tuksido, si Don Alfonso, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa na kinatatakutan maging ng mga politiko, ay naglalakad patungo sa akin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng respeto at nang makarating siya sa aking harap, yumukod siya ng malalim. Hindi makapaniwala ang mga tao. Si Don Alfonso, ang lalaking hindi kailanman yumuyukod sa kahit kanino, ay nagpapakita ng ganitong klaseng paggalang sa babaeng kabubuhos lang ng yelo sa ulo. Di Don Alfonso, anong ibig sabihin nito?
Tanong ni Kendrick, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kilala niyo ang babaeng yan? Asawa ko lang siya. Isang hamak na may bahay. Lumingon si Don Alfonso kay Kendrick nang may halong pandidiri. Asawa? Mr. Mercado, hindi mo yata kilala ang babaeng pinakasalan mo. Si Madam Naen ay hindi lamang isang arkitekto. Siya ang may-ari ng The Silent Pillar, ang investment firm na nagpondo sa iyong kumpanya noong malapit ka ng mabangkarote 5 taon na ang nakalilipas. Kung wala siya, matagal ka nang namamalimos sa kalsada. Ang bawat salita ni Don Alfonso ay parang isang dambuhalang kanyon na sumabog sa gitna ng ballroom. Nakita ko kung paano nanghina ang mga tuhod ni Kendrick. Napakapit siya sa lamesa upang hindi matumba, habang si Doña Esmeralda ay tila nawalan na ng hininga sa sobrang gulat. Hindi maaari, bulong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa akin. Paano ang isang tulad mo? Paanong nagkaroon ka ng ganoong kapangyarihan? Tinitigan ko sila ng may malamig na ngiti. Akala niyo ba ay ganoon ako katanga, Mama? Na ibibigay ko ang lahat sa inyo ng walang kasiguraduhan? Ang bawat sentimong ginastos nyo, ang mansyong tinitirhan nyo, at ang bawat diamanteng suot ni Stella. Lahat ng yan ay utang ninyo sa kumpanya ko. At ngayong gabi, ang lahat ng utang na yan ay kailangang bayaran. Ang sandali kung saan ang katotohanan ay mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Kinuha ko mula sa aking maliit na purse ang isang luma at kupas na panyo. Ito ang panyo ng aking ama, ang tanging bagay na natira sa akin mula sa aming simpleng buhay sa probinsya. Pinunasan ko ang huling patak ng tubig sa aking pisngi gamit ang panyong ito. Sa bawat haplos ng tela sa aking balat, naalala ko ang hirap ni tatay, ang kanyang pagtitiis at ang kanyang pangarap na makita akong matagumpay. Don Alfonso, tawag ko sa matanda. Ibigay mo na sa kanila ang mga dokumento. Inilabas ni Don Alfonso ang isang itim na folder at inilapag ito sa harap ni Kendrick. Mr. Mercado, ito ang formal na abiso ng foreclosure. Ang inyong mansyon, ang inyong mga sasakyan, at maging ang mga personal na gamit ninyo ay kinuha na ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng utang ng inyong kumpanya. Mayroon lamang kayong 24 na oras upang lisanin ang bahay. Naen, pakiusap. Mag-usap tayo. Hindi mo ito kayang gawin sa akin. Mahal kita. Sigaw ni Kendrick habang sinusubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako lumayo. Hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay, ngunit sinalubong ko ang kanyang hawak ng isang malamig at matigas na tingin. Mahal? Pabulong kong tanong. Ang pagmamahal ay hindi nagtatapon ng asawa sa kusina. Ang pagmamahal ay hindi nagbubuhos ng yelo sa harap ng maraming tao. Ang pagmamahal ay hindi ninanakaw ang perang pambayad sa operasyon ng ama ng taong sinasabi mong mahal mo. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may pandidiri. Wala ka ng asawa, Kendrick. Ang mayroon ka na lang ngayon ay ang aninong ginawa mo. At ang aninong iyon ay hindi na babalik kailanman. Tumingin ako kay Stella na kanina patahimik sa gilid. At ikaw, Stella, ang kwintas na suot mo, isang peke lang yan. Ang tunay na diamante ay kinuha ko na bago pa man mabili ni Kendrick ang regalong yan. Bagay na bagay sa iyo ang pekeng alahas dahil gaya mo, ang lahat sa inyo ni Kendrick ay isang malaking kasinungalingan. Napaatras si Stella. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at tawanan siya. Naglakad ako patungo sa labas ng ballroom, kasunod si Don Alfonso at ang aking security team. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kapayapaan. Ang ulan sa labas ay tuluyan ng tumigil at ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking muka. Madam Naen, tawag ni Don Alfonso habang pinagbubuksan ako ng pinto ng sasakyan. May isa pa po kaming natuklasan, ang inyong ama.
May kinalaman si Kendrick sa kung bakit biglang lumala ang kanyang sakit. May mga dokumentong nagpapatunay na sadyang pinalitan ang kanyang mga gamot noong nakaraang taon. Tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Ang hawak ko sa aking panyo ay humigpit hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Isang bagong uri ng galit, isang puot, na mas masahol pa sa naramdaman ko kanina, ang bumalot sa aking buong pagkatao. Sigurado ka ba rito, Don Alfonso? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. Opo, madam. Ang lahat ng ebidensya ay nasa opisina na ninyo. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, tiningnan ko ang nagdidilim na kalangitan. Akala ko ay tapos na ang laban. Akala ko ay sapat na ang makuha ang kanilang yaman at pahiyain sila. Pero kung totoo ang sinabi ni Don Alfonso, kung pati ang buhay ng aking ama ay pinakialaman nila, sisiguraduhin kong ang impyernong mararanasan nila ay hindi kailanman magtatapos. Ganito na lang ba, Kendrick? Hindi lang pera, hindi lang dangal, kundi pati ang buhay ng taong pinakamahal ko ay nagawa mong paglaruan? Huwag kang mag-alala. Dahil ang reyna ng mga anino ay hindi lang marunong bumawi, marunong din siyang pumatay ng bawat pag-asa sa iyong puso. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako si Doña Esmeralda Mercado. At hindi ninyo ako pwedeng palayasin na parang aso sa kalsada. Ang boses ng aking biyenan ay pumapalahaw sa madaling araw, bumasag sa katahimikan ng marangyang subdibisyon. Nakatayo ako sa labas ng gate ng mansyon, pinapanood ang mga tauhan ng bangko na nagdidikit ng mga pulang laso at selyo sa pinto. Dumating din ang mga pulis upang tiyakin na walang anumang gamit ang mailalabas mula sa loob ng bahay. Tumingin sa akin si Doña Esmeralda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling terno ay lukot na lukot mula sa gabi ng gala. Tumakbo siya sa akin at pilit na hinahawakan ang aking suot na jacket. Ngunit bago pa man niya ako madikit ay hinarangan na siya ng aking mga gwardya. Naen, anak, pakiusap, pigilan mo sila. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sa atin ang bahay na ito. Pagsusumamo niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at kahihiyan habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula nang magbukas ng kanilang mga bintana upang manood. Tiningnan ko siya ng may halong habag, hindi habag ng pagmamahal, kundi habag para sa isang taong binuo ang buong pagkatao sa ibabaw ng huwad na yaman. Mama, hindi sa inyo ang bahay na ito. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng lamig ng hangin sa umaga. Nakasulat sa titulo na ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay ang aking ama. At ang mismong bahay, ipinatayo iyan gamit ang pondo ng aking kumpanya. Sa madaling salita, Mama, sa akin ang bahay na ito. At ngayon, binabawi ko na ang aking pahintulot na manatili kayo rito. Sa sandaling marinig niya ang katotohanan, ang lakas ni Doña Esmeralda ay tila biglang naglaho. Nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na semento ng kalsada. Ang kanyang paningin ay nagdilim at nawalan siya ng malay. Sinalo lamang siya ng isa sa mga kasambahay na umiiyak din dahil sa kawalan ng trabaho. Mula sa loob ng bakuran, lumabas si Kendrick na may hawak na 2 maleta. Kasunod niya si Stella, ngunit may bitbit din itong sariling mga bag. Pagdating nila sa gate, hinarang ng mga awtoridad si Stella. Miss, bawal pong ilabas ang mga alahas at mamahaling kagamitan sa loob. Ang lahat ng yan ay bahagi ng foreclosure. Magalang ngunit matigas na, sabi ng opisyal. Ano? Regalo sa akin ang mga ito ni Kendrick. Pag-aari ko ito. Sigaw ni Stella, ang kanyang magandang muka ay napalitan ng kapangitan ng kasakiman. Ang perang ipinambili sa mga yan ay pag-aari ng Mercado Holdings na ngayon ay nasa ilalim na ng liquidation. Iwanan niyo po ang mga bag dito. Sagot ng opisyal.
Nang makita ni Stella na wala siyang makukuha, binitiwan niya ang mga bag ng walang pag-aalinlangan. Lumingon siya kay Kendrick na nakatayo lang doon at tila ba nawalan na ng katinoan. Stella, honey, tulungan mo ako. Mag-check-in muna tayo sa hotel mo, sabi ni Kendrick. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. Tumingin si Stella sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pag-ibig at paghanga na nakita ko sa kanyang mga mata kagabi ay napalitan ng matinding pandidiri. Are you out of your mind, Kendrick? Check-in sa hotel ko? Ginamit ko lang naman ang card mo para bayaran yon. Ngayong wala ka ng pera, ano pa ang gagawin ko sa'yo? Don't touch me. We're over. Padaras na sabi ni Stella bago siya nagtawag ng taxi at sumakay. Iniwan si Kendrick na mag-isa sa gitna ng kalsada. Pinanood ko ang eksenang yon. Isang pagsasara ng kabanata kung saan nakita ko kung paano itinapon si Kendrick ng mismong babaeng ipinalit niya sa akin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumapit ako sa kanya. Iniabot ko ang isang puting papel, isang medikal na ulat na nakuha ko kagabi mula kay Don Alfonso. Ano ito, Naen? Tanong ni Kendrick. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang papel. Iyan ang dahilan kung bakit hinding-hindi kita mapapatawad, Kendrick, sagot ko. At sa unang pagkakataon ngayong umaga, naramdaman ko ang pait ng luha sa aking lalamunan, ngunit pinilit ko itong lunukin. Pinapalitan mo ang gamot ng aking ama. Hinayaan mong lumala ang kanyang kondisyon dahil natatakot ka na kapag gumaling siya, kukunin niya ang lupang ito na ginamit mong kolateral. Nanlaki ang mga mata ni Kendrick habang binabasa ang dokumento. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, mas maputi pa sa papel na hawak niya. Naen, hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang ng oras. Malulubog tayo sa utang noon. Pagsisinungaling niya, lumuhod siya sa harap ko sa gitna ng kalsada, hinahawakan ng laylayan ng aking damit. Patawarin mo ako, Naen. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Ibalik mo lang ang buhay natin. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Ang lalaking ito na dating tinitingala ko, ang lalaking hari ng aking mundo, ay isa lamang palang duwag na handang pumatay ng buhay para sa pera. Tumayo ka dyan, Kendrick. Huwag mong madumihan ang kalsada ng aking pag-aari. Sabi ko ng may malamig na boses. Ang batas na ang bahala sa'yo para sa ginawa mo kay tatay. At tungkol naman sa buhay natin, wala nang tayo, Kendrick. Matagal nang namatay ang tayo sa bawat gabing pinaiyak mo ako sa kusina. Tinalikuran ko siya. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naririnig ko ang kanyang mga iyak at ang pagsigaw ng aking pangalan. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa mansyong yon, naramdaman ko ang unti-unting paggaan ng aking dibdib. Ang bawat pader ng puot at sakit ay tila gumuho na rin kasabay ng kanilang imperyo. Sumakay ako sa kotse at tumingin sa bintana. Ang araw ay sumisikat na sa silangan, nagbibigay ng bagong liwanag sa lungsod. Sa dinami-dami ng kasamaang ginawa ninyo upang manatili sa itaas, bakit sa huli ay ang sarili ninyong bigat ang nagpabagsak sa inyo sa putikan? Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng mga taong walang utang na loob? Hahayaan ko na ang hustisya ang gumawa ng kanyang bahagi. Dahil para sa akin, ang aking bagong buhay ay nagsisimula na ngayon. Isang buhay na malaya sa inyong anino. Sinasabi nila na ang pinakamahirap na bahagi ng pagbagsak ay ang pagbangon, ngunit para sa akin, ang pinakamahirap ay ang pagtanggap na ang taong binuo mo ay ang siya ring dudurog sa iyo. Ngunit sa bawat piraso ng aking nadurog na puso, may isang bagong pundasyon na unti-unting nabubuo, isang pundasyong hindi na muling mayayanig ng kahit anong bagyo. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking bagong opisina sa Bonifacio Global City. Ang sikat ng umaga ay malayang pumapasok, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid na puno ng mga plano, disenyo, at mga pangarap na ako na mismo ang nagmamay-ari.
Wala nang kailangang magtago sa dilim. Wala nang kailangang maging anino. Ang pangalang nakasulat sa pintuan ay hindi na Mrs. Mercado, kundi Architect Naen, President and Founder of the Architects Haven. 3 buwan na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang lahat para kay Kendrick. 3 buwan na ring payapa ang aking gabi. Malayo sa mga sumbat at panlalait na dati, ay nagsisilbing oyayi sa aking pagtulog. Dahan-dahan akong lumapit sa lamesa at kinuha ang isang frame. Litrato ito ng aking ama. Maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon na ako mismo ang nagbayad, nakatira na siya sa isang payapang farmhouse sa Tagaytay. Ang lupang binili ko para sa kanya upang muling maramdaman ang amoy ng sariwang lupa na matagal niyang kinulila. Ang makita ang aking ama na muling naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Hawak ang kanyang paboritong sombrero at may ngiti sa mga mata na nagsasabing, "Salamat anak, ipinagmamalaki kita." Ang kanyang kalusugan ang naging pinakamahalagang tagumpay ko, higit pa sa anumang milyon sa aking bank account. Narinig ko ang mahinang pagkatok sa pinto. Pumasok ang aking sekretarya, si Maya. "Madam, may humihingi po ng ilang minuto ng oras ninyo sa lobby. Ayaw po niyang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sabi niya, dati niyo raw siyang asawa." Napatigil ako sandali. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa kakaibang pakiramdam ng paglayas ng huling bakas ng puot. "Hayaan mo siyang umakyat," mahinahon kong sagot. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Ang tuxedo na dating lapat na lapat sa kanyang katawan ay napalitan ng isang lumang t-shirt at maong na tila ilang araw nang hindi nalalabhan. Payat na payat si Kendrick. Ang kanyang mga mata ay lubog at wala ng bakas ng dating kayabangan. "Naen," bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Tila ba ang bawat salita ay may dalang mabigat na pasan. "Pakiusap, tulungan mo ako. Wala na kaming matirhan ni Mama. Ang lahat ng aming gamit ay kinuha na ng bangko. Si Mama, may sakit siya at kailangan ng gamot." Tiningnan ko siya mula sa aking kinauupuan. Walang galit sa aking dibdib, tanging ang malalim na katahimikan ng isang taong nakawala na sa tanikala ng nakaraan. "Kendrick, ang tulong na hiningi ko sa iyo noon para sa tatay ko ay binalewala mo. Pinaglaruan mo ang buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo." Sabi ko nang may malamig na katotohanan. Ang batas na ang humahawak sa kaso mo tungkol sa maling gamot ni tatay. Hindi ko pwedeng pakialaman yon. "Naen, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Pwedeng-pwede kitang pagsilbihan. Maging driver mo, maging janitor mo, kahit ano. Huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom." Lumuhod siya sa harap ko, umiiyak at sinusubukang abutin ang aking mga paa. Dahan-dahan akong tumayo at umatras. "Hindi mo kailangang pagsilbihan ng sino man, Kendrick. Ang kailangan mo ay pagsilbihan ng sarili mong konsensya. Ang pera ko ay para sa mga taong talagang nangangailangan, para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso na tinutulungan ng foundation ko. Hindi ito para sa mga taong sumira ng buhay para lang sa sariling interes." Kumuha ako ng isang maliit na sobre sa aking drawer at inilapag ito sa lamesa. "Ito ang huling ibibigay ko sa iyo. Sapat na ito para sa gamot ng iyong ina sa loob ng 1 buwan at para sa pamasahe ninyo pabalik sa probinsya. Pagkatapos nito, huwag mo na akong hahanapin muli." Kinuha ni Kendrick ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ako. Umaasa pa rin ang isang kislap ng pag-ibig sa aking mga mata. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang refleksyon ng sarili niyang pagkatalo. "Bakit, Naen? Bakit ang daling sabihin sa'yo na tapos na ang lahat?" tanong niya habang tumatayo. "Dahil sa loob ng 10 taon, ako lang ang lumalaban para sa teen, Kendrick. At nang itapon mo ang yelo sa ulo ko sa gabing iyon, doon ko na-realize na matagal na pala akong mag-isa.
Ang pinatay mo noong gabing iyon ay hindi ang dangal ko, kundi ang huling hibla ng babaeng minahal ka. Tumalikod na ako sa kanya at muling tumingin sa bintana. Narinig ko ang mahina at mabagal na paglakad niya palabas ng aking opisina, kasunod ang tunog ng pagsara ng pinto. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Malaya na ako. Sa dinami-dami ng pait na ipinalunok ninyo sa akin sa loob ng mahabang panahon, sino kaya ang mag-aakalang ang tamis ng kalayaan ay matitikman ko rin sa gitna ng aking sariling pagbangon? Hindi na ako ang anino sa likod ng iyong tagumpay. Ako na ang liwanag na bumubuo ng sarili kong kinabukasan. At sa bawat disenyo na gagawin ko mula ngayon, sisiguraduhin kong ang pundasyon ay hindi na muling magiging kasinungalingan, kundi ang katotohanan ng aking sariling halaga. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula sa farm. Naen anak, nakapitas na kami ng mga sariwang mangga rito. Kailan ka bibisita? Napangiti ako ng totoo. Susunod po ako dyan ngayong weekend, Tay. Magluluto po ako ng paborito ninyo. Sa bawat hakbang ng aking paghilom, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang nasaktan mo para umakyat, kundi sa kung gaano karami ang natulungan mong bumangon kasabay mo. Sinasabi nila na ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at matagumpay. Ngunit para sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang aking mga kaaway, kundi ang mahanap ang piraso ng aking sarili na matagal ko nang kinalimutan sa dilim. Nakatayo ako sa gitna ng entablado ng National Architecture Awards. Ang buong bulwagan ay puno ng mga pinakamahuhusay na arkitekto, mga negosyante at mga leader ng bansa. Ang ilaw ng spotlight ay nakatuon sa akin. Hindi na bilang isang anino, hindi na bilang Madam Architect na nakatago sa maskara, kundi bilang Naen, ang babaeng muling bumangon mula sa sarili niyang abo. Hawak ko ang tropeyo ng Architect of the Year. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila ba ang bigat ng bawat sakripisyo, bawat luha, at bawat gabing pinatunayan ko sa aking sarili na kaya kong tumayo ng mag-isa. Ang mga palakpak ng mga tao ay tila ba isang mahinahong ulan na naglilinis sa huling bakas ng yelong ibinuhos sa akin noon. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Panimula ko sa aking speech, ang boses ko ay matatag at puno ng dangal. Para ito sa lahat ng mga kababaihan na nakakaramdam na sila ay anino lamang sa likod ng tagumpay ng iba. Para ito sa mga taong binuo ang pangarap ng iba habang ang sarili nilang pangarap ay unti-unting nadudurog. Tandaan ninyo, ang arkitekto ng inyong buhay ay walang iba kundi kayo mismo. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa labas ng gusali. Isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket, nakatayo malapit sa basurahan, pinapanood ang bawat paglabas ng mga panauhin. Si Kendrick. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin, puno ng pagsisisi at inggit. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang bawat tagumpay ko ay sapat ng parusa para sa kanyang kawalan ng pagpapahalaga. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagpahatid sa Tagaytay. Habang binabagtas namin ang madilim na daan, tila nararamdaman ko ang paglamig ng hangin. Hindi ang lamig ng yelo, kundi ang preskong simoy ng kalayaan. Dumating ako sa farmhouse ng madaling araw. Nakita ko si tatay na nakaupo sa beranda. Hinihintay ang pagsikat ng araw. Isang payapang sandali sa pagitan ng mag-ama, kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin sa mga puno ng pino at ang mahinang huni ng mga kuliglig sa paligid. Anak, nanalo ka ba? Tanong niya nang may ngiti. Opo, tay. Para sa inyo ito. Sagot ko habang ipinapakita ang tropeyo. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, ang tibok ng buhay na pilit nagnakaw sa amin ni Kendrick
Ngunit sa huli ay nanalo dahil sa aming pagmamahalan. Habang nagpapahinga kami, may inabot sa akin si tatay. Isang lumang kahon na yari sa Nara, punong-puno ng mga lumang gamit sa pagdrawing. Ito ang iniwan ng lolo mo na hindi ko nasabi sa iyo noon dahil natatakot ako na baka gamitin ito ni Kendrick laban sa atin. Ang lolo mo, siya ang arkitektong nagdisenyo ng mga unang gusali sa lungsod na ito sa ilalim ng pangalang Santiago. Ikaw ang tagapagmana ng kanyang talino. Anak, hindi mo kailangan ng kahit sino para maging matagumpay. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Isang lumang locket ang nakita ko sa loob. May nakaukit na letrang S. Isang misteryong ngayon ko pa lamang nalaman. Ang aking dugo ay hindi lamang dugo ng isang magsasaka, kundi dugo ng isang hiyas na matagal nang itinago ng kasaysayan. Santiago? Pabulong kong tanong. Tay, ibig sabihin ba nito ay tayo ang tunay na may-ari ng lupain kung saan itinayo ang lungsod? Tumingin si tatay sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Iyan ang kwentong sasabihin ko sa iyo balang araw na Pero sa ngayon, sapat na ang malaman mong ang korona mo ay hindi kailanman nanggaling kay Kendrick. Ito ay nasa loob mo na bago ka pa man isilang. Huminga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng puzzle ng aking buhay ay tila nabubuo na. Ang sakit ng nakaraan ay naging pataba sa lupa ng aking kasalukuyan. Ang bawat pagtataksil ay naging aral na nagpatibay sa aking pundasyon bilang isang babae, bilang isang anak, at bilang isang Santiago. Sa dinami-dami ng pait na pinagdaanan ko upang marating ang rurok na ito. Sino kaya ang mag-aakalang ang pinakamalaking sikreto ay nasa loob lamang pala ng isang lumang kahon? Hahayaan ko munang lumipas ang sandaling ito dahil bukas, isang panibagong plano ang aking gagawin. Isang planong hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa pagbawi ng lahat ng bagay na ninakaw sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Matitigil ba ang aking pagbangon? O ito pa lamang ang tunay na simula ng aking paghahari sa mundong pilit akong kinalimutan? Tumingala ako sa langit. Ang huling bituin ay naglalaho na, nagbibigay daan sa isang bagong umaga. At sa bawat disenyo na gagawin ko mula ngayon, ang bawat linya ay magsasabi ng isang katotohanan. Ang reyna ng mga anino ay hindi na kailanman muling magtatago. Dahil ang tunay na arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo rin siya ng kanyang sariling kapalaran. Ang isang gusali ay matatag hindi dahil sa ganda ng kanyang disenyo, kundi dahil sa lalim at tibay ng kanyang pundasyon. Gayon din ang puso ng isang babae. Ang bawat sugat, bawat pait, at bawat pagkakataong siya ay sinubukan ng tadhana ay nagiging mga haligi na bubuo sa kanyang tunay na pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na hardin sa Tagaytay. Pinagmamasdan ang huling bahagi ng pagpapatayo ng Santiago Haven. Hindi ito isang luxury hotel o isang marangyang subdivision. Ito ay isang komunidad para sa mga kababaihang nawalan ng tahanan at dangal dahil sa mapang-aping pagsasama. Dito, binuo ko ang bawat pader ng may pagmamahal at pag-asa. Ang bawat sulok ay may dalang mensahe na ang bawat anino ay may karapatang maging liwanag. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng mga pino at ang sariwang simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Wala na ang amoy ng kusina na dating tanging nakakabit sa aking balat. Ang amoy ko na ngayon ay amoy ng tagumpay at kapayapaan. Naen anak, tawag ng aking ama mula sa beranda. Lumapit siya sa akin, may dalang isang mainit na kape. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na at ang kanyang mukha ay puno ng kulay at buhay. Nabalitaan mo na ba? Ang kumpanya ni Kendrick, tuluyan na itong binili ng isang banyagang investor. Ang balita ko, siya at ang kanyang ina
ay bumalik na sa probinsya sa isang maliit na dampa malapit sa dagat. Nagsasaka na raw sila para mabuhay. Tumingin ako sa malayo, sa mga bundok na tila ba nakikinig sa aming usapan. Sana ay makahanap sila ng kapayapaan doon, Tay. Ang buhay ay may sariling paraan ng pagtuturo sa atin. Ang bawat butil ng palay na itatanim nila ay magpapaalala sa kanila ng halaga ng paghihirap na dati nilang minaliit. Wala nang puot sa aking tinig. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa isang maling pag-ibig. At pinatawad ko na ang tadhana sa mga bagyong ibinigay nito sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kalayaan. Ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng aking buhay ay tumpak na nailagay sa kanilang tamang posisyon. Ang pangalang Santiago ay muling naging simbolo ng karangalan sa mundo ng arkitektura. Ang bawat disenyo ko ay kinikilala na ngayon sa buong mundo, hindi dahil sa kinang nito, kundi dahil sa kaluluwang inilalagay ko sa bawat guhit. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpapatakbo ng mga bata sa hardin, mga anak ng mga kababaihang tinutulungan ng aking foundation. Ang kanilang mga tawa ay tila ba isang musikang nagbubukas ng isang bagong kabanata. Napangiti ako. Ang dating anino ay naging isang dambuhalang punong nagbibigay ng kanlungan sa iba. Saan tayo pupunta ngayon, Nanaen? Tanong ni Tatay habang nakatingin sa aming bagong sasakyan. Pupunta tayo sa kung saan tayo dadalhin ang ating mga pangarap, Tay. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo na ang may hawak ng manibela. Sagot ko ng may kumpiyansa. Tiningnan ko ang huling pagkakataon ang blueprint na hawak ko. Sa ilalim ng aking pirma, hindi na lamang ito isang dokumento. Ito ay isang testamento ng aking muling pagsilang. Ang reyna ng mga anino ay wala na. Ang natira ay ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa dinami-dami ng pait na ipinalunok sa akin ng mundo, sino kaya ang mag-aakalang ang pinakamatamis na bahagi ng buhay ay ang sandaling tanggapin mo na ikaw ay sapat na? Na ang korona mo ay hindi kailanman nanggaling sa kamay ng iba, kundi sa lakas ng iyong sariling paninindigan. Ganito na lang ba? Ang katapusan ng isang masakit na kwento ay ang simula ng isang walang hanggang pag-ibig sa sarili? Oo, dahil sa bawat pagsikat ng araw, naaalala ko na ang tunay na arkitekto ay hindi lang nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo siya ng isang buhay na kahit kailanman ay hindi na muling magigiba. Ako si Naen Santiago at ako ang reyna ng aking sariling kapalaran.